Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa pong karangalan para sa akin ang maipakilala ang isa sa mga panauhin natin ngayon. Siya po ay pangalawa sa 4 na anak ni na Ginoong Pacifico Pineda at Ginang Lourdes Pineda. Isinilang noong ika-4 ng Hulyo, 1976. Nakapagtapos po siya ng elementarya dito sa Lakmit na may parangal. Nag-aral siya ng high school sa Mangga Kakutod na Justina Sevilla ngayon. At nakapagtapos ng kolehiyo sa Datamex Computer College, Cubao Branch sa kursong Computer Secretarial. Nakapagtrabaho siya sa National Housing Authority, Legal Department bilang stenographer. Tumagal po siya ng 1.5 taon. Di nagtagal, napasok po siya sa ET and Caterpillar Shoes bilang area supervisor ng 9 na taon. Nakilala po niya ang kanyang butihing asawa na si Amador de Lemos na tubong Mindoro. Binayayaan po sila ng 2 anak na sina Lloyd Adrian at Lovely Ann de Lemos. Sa kasalukuyan, sila po ay nakatira sa Vidal Street, Malabon City. Mga kaibigan, ikinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang ating maganda at sexing panauhin, ang aking kaibigan na si Ginang Leila Pineda de Lemos. Wait lang. Magandang araw po sa inyong lahat. Malugod ko pong binabati ang mga mag-aaral na nagtapos sa araw na ito, sa ating mga mahal na magulang, sa ating kagagalang-galang na punong guro, at mga gurong nagtiyaga na nagbigay ng kaalaman po sa atin at tumulong sa mga batang ito na marating ang mahalagang pangyayaring ito sa kanilang buhay, sa mga tagapamahala ng paaralang ito at sa kagalang-galang na kapitan at sa kanyang mga kagawad. Isa pong malaking karangalan ang mapabilang na tagapagsalita sa importanteng araw na ito sa mga nagtapos at sa mga magulang. Ako po ay buong puso nagpapasalamat sa ibinigay na tiwala ng kagalang-galang na punong guro at mga guro ng paaralang ito. Ang nararating po natin sa ating buhay ay parang hagdan. Ang gabay po nito ay ang ating mga magulang at mga guro. At ang bawat magiging baitang po nito ay ang ating pagsisikap sa buhay. Katulad ng mga nagtapos sa araw na ito, sila po ay nakagawa na ng unang baitang sa kanilang buhay. At sa susunod nilang baitang ay ang pag-aaral sa sekundarya at ang susunod po ay sa kolehiyo, hanggang sa makamit nila ang pinakamataas na baitang na ibig nila sa buhay. Nakikita ko po sa mga mata ng mga batang ito ang paghahangad ng magandang bukas at matayog na pangarap. At sa mga magulang na hangad na maibigay ang magandang bukas sa mga batang ito. Alam po ninyo, ang mithiin pong ganyan ang isa sa malaking puhunan po natin upang makamit natin ang minimithi natin sa buhay. At huwag po nating idahilan ang kahirapan sa buhay, na siya ang hadlang para hindi makapag-aral. Dapat nating itaguyod ang pag-aaral dahil ang edukasyon ang laging kaagapay sa pagbabago ng ating buhay. Bigyan natin ito ng kahalagahan. Ang mithiin po ng bawat isa sa atin na makapagtapos at magkameron ng magandang buhay, ang naging puhunan ko po rin sa aking buhay. Sa hangad ko pong makatapos ng kolehiyo, ako po ay pumayag na pumasok ng trabaho sa bahay ng isa sa mga tita ko para makapag-aral kahit 2 years course sa Datamex Computer College. Sa umaga, alaga ko po yung anak ng tita ko at ako ang tagalinis, tagalaba,
sa apartment tinitirahan namin ng tita ko. At sa gabi po ako pumapasok. Dahil po sa panahong iyon ay nag-aaral din ang aking ate sa kolehiyo. Kaya nauunawaan ko po na hindi kami kakayanin ng aking mga magulang na pagsabayin sa pag-aaral sa kolehiyo. Hindi po naging hadlang sa akin yon para hindi makapag-aral. Sa tulong po ng ating mahal na Panginoon at siyempre po sa tulong ng aking mga magulang, nagkaroon ako ng lakas na loob na kayanin lahat ng iyon. Ako po ay nakatapos ng kurso ng computer secretary. At ang naging inspirasyon ko sa pag-aaral ay ang aking pamilya at lagi kong itinatanim sa aking isipan na pagdating ng panahon ay may pagmamalaki ako ng aking mga magulang. Kaya tuwang-tuwa po ako nung ako'y nakapag-graduate ng college at masaya na dala ang diploma at medalya dahil third honor din po ako sa branch ng school namin at iyon ay inilaan ko para sa aking mga magulang. Pagkatapos, nagtrabaho din po ako agad para makatulong sa aking mga magulang sa pag-aaral ng aking mga kapatid kahit sa konting halaga. Dahil malakas ang aking pananampalataya sa ating mahal na Panginoon, hindi po niya ako pinabayaan. Lagi po ako natatanggap sa aking mga napapasukan na trabaho. Nakapasok ako sa garment factory bilang sales lady at pagkatapos po ng kontrata ko doon, nag-apply naman ako sa National Housing Authority bilang stenographer sa legal department at sa SM Mega Mall bilang kahera, at ang huli sa 80 Shoes bilang kahera, at nakapag-asawa na rin po ako nung time na yon at napakaswerte ko dahil ang napangasawa ko ay ganun din ang naging takbo ng kanyang buhay. Pareho kami na may sipag, tiyaga at makadiyos, marunong magbigayan at laging nagkakaunawaan sa lahat ng bagay, kaya unti-unti naming nakakamit ang aming mga pangarap sa buhay. Nagkaroon kami ng 2 anak, na lalong nakapagbigay ng inspirasyon sa akin, kaya lalo akong nagsipag sa aking trabaho. At dahil doon, napansin ng aking amo na i-promote po niya ako bilang area supervisor sa 16 na branches ng ET at Caterpillar Shoes sa Metro Manila area. At sa loob po ng 9 na taon bilang area supervisor, lahat ay halos na pagdaanan ko ang hirap. Dahil hindi rin po biro ang humawak ng 16 na tindahan na may hawak na halos mahigit 60 tao. Bawat problema ng tindahan at tao ay responsibilidad ko. Pero hindi naging dahilan yon para ako'y sumuko. Kundi lalo pa po ako naging matatag, lalong nagsipag, nagtiyaga at lalong kumapit sa Panginoon. Dahil alam ko lahat na napagdaanan ko ay kasama sa plano ng Panginoon sa buhay ko. At hindi niya ibibigay ito sa akin kung hindi ko kaya. At ngayon po, kami mag-asawa ay unti-unting nakakamit at natutupad ang mga pangarap sa buhay. At kasama sa pangarap namin na makatulong o makapagbigay sa mga taong nangangailangan o nahihirapan sa buhay. Dahil masarap po sa pakiramdam ang nakakatulong ka sa kapwa, sa simbahan at sa ating pamayanan. Kaya sa inyong magsisipagtapos, magsikap kayong mabuti upang marating ang puntong ito na naghihiwalay sa kamusmusan sa pagiging teenager. Lahat ng inyong natutuhan ay magagamit ninyo sa hinaharap. Nagsisimula pa lamang ang inyong mga buhay na nagbubukas sa marami pang pagkakataon para kayo ay umunlad sa mundo. Kapag ang isang tao ay may sipag, tiyaga at tiwala sa Panginoon, tagumpay sa buhay ang inyong makakamit. Ang tema sa taong ito ay umahamon sa inyong mga bata na gumawa ng magandang pagbabago sa inyong sariling pamayanan bilang ang magsisipagtapos, kaagapay, tungo sa pagbabagong anyo ng lipunan, tungo sa hamon ng sambayanan. Bawat isa sa inyo ay tinatawag na maging mas mulat sa sarili ninyong pamilya at sa pamayanang inyong kinabibilangan. Iyon ang mga daigdig na higit na malawak kaysa sa sarili na dapat ninyong pahalagaan sapagkat ang mga ito ang tumutulong upang kayo ay patuloy na umunlad. Kasabay ng malaking hakbang ninyo tungo sa panibagong yugto ng inyong buhay,
Isipin ninyo kung ano ang inyong magagawa. Kung sa munting paraan lamang ito upang matulungan ang mga nasa paligid ninyo. Bilang Pilipino, tumulong sa kapwa Pilipino. Huwag maging makasarili dahil hindi ito makakatulong sa inyo. Matutong maging pakipakinabang ng mamamayan sa inyong pamayanan. Binabati ko kayo sa inyong tagumpay. Pahalagaan ninyo ito, marami pang tagumpay na darating. God bless us. Maraming salamat po, Ma'am Leila. Palakpakan tayo po pasibayin, Ma'am Leila P. De Lemos. FYI po, neolitan kay Ma'am Leila po, yapin po yung pangatlong anak ng Ma'am Des Pineda. Yung kaya katawang grade 1 teacher. Palakpakan tayo rin po yung Ma'am Des Pineda. Dininan niya yung teacher yung Ma'am Des nandun? Wow, ita mo nga very teary-eyed tamo na medyo malaguya kasi tang mensahe ng Ma'am Leila kaya katamo. Nyapin graduates, apin tingaman waning, may nyaman niya daramdaman aray tang kaya katamong pengari, isto nga kakit dang matagumpe, kapapaan ko na, matagumpela rin karelang anak, ikay ito. Itang pamat kasakit da harapin, maglaho, arane. So, sana hindi dito magtatapos yung pagtatapos ninyo. Marami pa kayong tatahakin. So, pagbutihin nyo lalo ang inyong pag-aaral. So, Ma'am Jen, ano po